ginagawang pananamantala na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan. Very clear po, Mr. President. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Pinanatan nga ng gusto ni Senador Bato de la Rosa at Senador Joel Villanueva si House Speaker Martin Romualdez dahil sa lantarang panluloko at pananamantala sa mga mahihirap nating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda gamit ang pera ng taong bayan sa kanyang pansariling interes. Ayon pa sa dalawang senador, ay pinapapapirma ang mga kawawang mahirap na Pilipino kapalit ang pera para sa isinusulong ng Kongreso na pagpapalit ng saligang batas upang maging Prime Minister si Martin Romualdez. Dahil kung idadaan sa eleksyon, ay hindi ito mananalo bilang Pangulo ng bansa. Sinamantala umano ni Romualdez na hawak niya ang budget ng gobyerno sa kanyang pansariling kapakinabangan at inuubos nito ang pera ng bayan sa kanyang pagmamadaling makuha ang kanyang ambisyon kahit pa isinusuga na siya ng taong bayan. Komento pa nga ng ilang dismayado netizens, binubuwag na dapat ang Kongreso na yan. Masyado na nilang binababoy ang bayan dahil sa mga lider ng Kongreso na sakin, imbis na gumawa ng batas na magpapaunlad sa bayan, iuna nila matalsipit-sipit Sara. Sana lahat ng kababayan natin magising sa katotohanan na ang mga nasa Congress ay may ginagawang mali at puro pansariling interes lang ang gusto. Sana sa susunod na butuhan, huwag na tayong magpadala sa mga tamis na salita at pangako nila. Nakakalungkot kasi, di umusad ang ating bansa dahil sa mga politiko na sakin sa pera at kapangyarihan. Mas lalong lumala ang korupsyon sa Marcos administration. Garapala na, yan ang dapat sa mga hinalal na senador. Senator Villanueva, matapang magsalita laban sa mga korap na government officials. Ang problema sa Pinas, puro nadadala sa pera kahit sa mga LGU mayors. Ilan lang ang matitino na politiko na talagang to serve and protect our mamamayan. Verificatory questions, Mr. President, from Mr. President. Yes, it is always. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my sincere gratitude and sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang senador na the election is ito, Mr. President. Hindi marunong matakot na gawin ang tama. Hindi marunong matakot na paglaban ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute. Whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this August chamber to deliver such a compelling and passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating kasama dito sa bulwagang ito, binanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede po bang malaman natin, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalak ng pirma? Ito po ba ay natural? Sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong, ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulat ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na-monitor natin sa social media, isang kababayan natin. Kaya ho, ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang, Ginoong Pangulo, sapagkat tama po ba natatanggap ka ng ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan? Ito po ba'y natural? Ito po ba ay People's Initiative, Mr. President, Ginoong Pangulo?
Well, Mr. President, Majority Leader, as I've said, na nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative group. So, very clear, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pondo ng bayan, katulad ng AX, pondo ng gobyerno, to entice these people to vote or to sign, to get their signature, ay yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. Dahil these people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, TUPAD, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ay humanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Filipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko yung binanggit niyang isang salita, naghinikahos, nagdarahot. Yung Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamaan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng ating dugo. Sapagkat pinabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ba kapigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadangkel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as business representative, not as party representative, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May I know what the gentleman from Davao, Mr. President? To Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ang iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they're the ones behind this so-called people's initiative. Walang umaangkin. Pero sa Bisaya po, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagkataka. Bakit mayroong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya, talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%